Higit sa 100 pamilya ang nawala ng tahanan matapos pong lamunin ito ng apoy sa Isla F. Manalo, Barangay Batis sa lungsod ng San Juan. Isa namang fire volunteer ang nasawi matapos siyang madaganan ng gumuhong istruktura mula sa nasunog na bahay. Jim Tejano sa balita. Kasunod ng napakainit na panahon kahapon sa National Capital Region, ito rin ang kasabay ng pagsiklab ng malakas na apoy sa Isla Batis sa San Juan City, pasado alas 5 kahapon ng hapon. Sa tala ng VFP, nasa 12 fire truck ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Ako yung caller kasi saktong nandun ako sa area. Nung time na yon, ako na rin tumawag dito sa fire station para response. So at the same time, nagtap na ako ng first alarm. Sa sikip ng mga iskinita sa lugar, naging pahirapan ang pagpatay sa apoy. Habang ina-assess ko sa yung situation, meron kasing oil depot yung Baguio Oil. So yung nag-decide ako na i-tap agad from second to third kasi para protektahan yung oil depot. Kasi pag yun ang nadamay, mas malaki ang impact ng sunog na mangyari. So kaya umabot ng third alarm. Ayon sa ilang residente, nagsimula sa ikatlong palapag ng isang gusali ang sunog at hinihinalang nag-overheat na aircon ang pinagmulan nito. Bagay na patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad. Makalipas ang halos 2 oras na pag-apula ng mga bombero sa nangyaring sunog dito sa Barangay Batis sa San Juan City, halos wala nang mapapakinabangan pang gamit ang mga residenteng nasunugan. At ayon sa VFP, aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng ari-arian ang natupok sa nangyaring sunog. Ang household po hindi po bababa ng 50 kabahayan at ang mga families po hindi po bababa ng 150. So far sa individual, nasa 387 individuals po siya. Ang masaklap, isang fire volunteer ang nagbuwis buhay matapos madaganan ng isang gumuhong istruktura mula sa nasusunog na bahay. Naisugod pa sa ospital ang biktima at halos 1 oras ni-revive ng mga doktor, subalit kalaunay namatay rin. Habang isang fire volunteer ang nagtamo ng minor injury sa nangyaring sunog. May isang bahay doon na gumuho. So nangyari yung pagguho habang umaatras na yung mga bumbero natin kasi nag-iimpake na kasi fire out na siya. So sa kasamang palad po ay nasabi po yung isang fire volunteer po natin. Siyempre masakit, alaga namin yan eh. Sa amin lumaki yan eh. Sa amin kasi lumaki yung batang yan. Alaga rin ng kapatid ko. Sa amin natutulog yan. Kasama namin lagi yan pag namamasyal. Ganun. Napasugod rin sa San Juan Medical Center ang mga kasamahan ng biktima. Ayon sa ilan, hindi na raw iba sa kanila si CK. Parang kapatid na nila ang turing nila sa kanya. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamahan namin. Samantala sa ulat ng City Social Welfare and Development o CSWD, nasa 80 pamilya ang nananatili sa San Juan Gymnasium, habang ang iba ay nasa San Perfecto at ang mga may sakit pansamantalang inilagay sa isolation facility upang hindi na makahawa pa. Agad inihanda ang mga pangunahing pangangailangan ng mga nasunugan gaya ng pagkain, modular tents, medical needs at iba pang pangangailangan. Bukod pa rito ang mga donasyon mula sa ilang pribadong individual. Goal pa po yung paghilikom namin ng mga lahat na needs nila. At of course ang aming mahal na mayor ay kasalukuyang nakipag-ugnayan na sa national government at inihahanda na rin yung sa local government na assistance para po maibahagi sa ating mga biktima na nasunugan. Karamihan sa mga nasunugan, halos wala nang naisalba makaraang sumiklab ang malakas na apoy sa kanilang lugar. Ang iba, hindi alam kung paano babangon at magsisimula. Tanging pag-asa na lang nila ay ang tulong na ibibigay sa kanila ng local government. Kami nabiglaan po kasi yung sunog naano na lang kami kasi yung usok pumasok po sa may bintana. Kami lang po talaga nakababa, wala man lang kami na idala kahit isang gamit. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.